Mga kababayan. Eto yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod? Ngayon, kung naalala ninyo, mga kababayan, si Sara Duterte tatakbo daw presidente. Tatakbong presidente sa 2028. Ang tanong, paano ka mananalo kung ang record mo ay kriminal, makukulong pa? Ang pangit kaya, mga kababayan. Tignan nyo ha. Mga kababayan, pakinggan ninyo mga kababayan ang balita na kung saan, eto na, DOJ ihahanda na ang komento sa motion to quash ng kampo ni Sara Duterte. Eto, pakinggan natin. Sko, patay tayo dyan. Inatasan na ng Quezon City Regional Trial Court ang Department of Justice o DOJ na tumugon sa isinumiting motion to quash ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa noong August 11. We're forwarded a copy of the order of the court. No? The order of the court stating that the prosecution is given a period to file yung kanyang comment doon sa motion to recall or to hold in abeyance the issuance of the warrant of arrest and motion to quash was received yesterday. So most likely we anticipate that it could have been filed on Tuesday or Wednesday this week. Iginiit din ni Attorney Fadulion na nakabatay sa ebidensya ang pagsasampa ng grave threats case. Pero hindi anya itinuturing na inciting to sedition ang pahayag ni VP Sara. Ayon sa Prosecutor General, hindi pa napatutunayang nag-uudyok ang Vice Presidente sa publiko na lumaban sa pamahalaan. Taliwas sa naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ko nga, kulang pa yun. As a lawyer, if you will watch the full video, the video in full, ang effect nun is, there is this intention to sow hatred against the president, against the government. So, it is not just a simple... Henry Lomboy, hello po, sir. Personally, my opinion. Narinig nyo, sabi ni Yossi Claire Castro. Sa totoo lang mga kababayan, ito real talk lang. Kapag si Sara Duterte makasuhan, actually may kaso na, arestuhin yan, magkaroon ng mugshot. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung 50% na ratings niya, sabi ko sa inyo, bababa bigla yan. Niwala kayo sa akin mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya tatakbo kang presidente na kamugshot. Real talk. Real talk mga kababayan. Ikaw, tanungin kita, tatayo kang ina ng ating bansa, nakamugshot? Mga kababayan, kahihiyan yun. Mawawalan tiwalang tao sa'yo. Kasi sa totoo lang, never pang nangyari sa ating kasaysayan, mga kababayan, na tumakbong presidente na nakulong. Merong tumakbong presidente, ipinaglaban ang sarili, si Apo Lakay. Yun yung kinasuhan, pero napanalo ang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling abogado, ang sarili niya. Si Sara, kaya ba niyang ipanalo ang kanyang sarili kung siya ang mag-abogado sa sarili niya? Hindi. Kaya nga naghanda ng 16. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ang laking kabagsakan nun, ang laking kahihiyan. Sa totoo lang. Hindi man siya makonvict sa impeachment, pero yung magkaroon ka ng mugshot. Diba? Ma'am Sara Sarahan, ayan, may love shoutout po. Yung magkaroon ka ng black mugshot, my God, mga kababayan, hindi na uso ngayon yung Robin Hood. Kasi di ba ang ginawa ni Robin Hood, nagnakaw siya sa mga mayayaman, ipinamigay niya sa mga mahihirap. May rason. Si Sara, nagnakaw, pinamigay ba niya sa mahihirap? Inilihim-lihim nga niya kung saan niya dinala, di nga niya masagot-sagot. Hindi naman natin maitulad si Sara Duterte kay Robin Hood. Si Robin Hood, nagnakaw sa mga mayayaman, sa mga bangko, sa mga pawn shop, itinulong niya sa mahihirap. Si Sara, nakakatulong ba yung magtanim na isang puno? Nakakatulong ba yung gumawa ng libro?
Bakit pag nabasa ng mga bulag yan, nagkakaroon ng mata? Paano magbasa ay bulag nga? Di ba? Sky Blues, hello po. Mega love shoutout po dyan sa Michigan, USA. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, malaking kahihiyan. Malaking kahihiyan talaga. Mga kababayan, sa totoo lang. Sige, sabihin natin, saan kayo nakakita, mag-comment kayo kung meron kayong nakitang isang presidente sa ibang bansa na dating kriminal naging president. Yung nakulong, nagkaroon ng mugshot, tapos binotong presidente. Sino po? Mag-research nga tayo. Ako hindi ko pa na-try na research yan eh. Kasi dito sa ating bansa, mga kababayan, never tayong nagkaroon sa kasaysayan ng Philippine politics history, nagkaroon tayo ng presidente na dating nakulong at tumakbong presidente nanalo. Walang ganun. Ma'am Maymar Montisilio, may love shoutout po, Ma'am Rian. Walang ganun, uy. Sino? Kahit sa ibang bansa, wala kong nalalaman na dating kriminal naging presidente. Yung may mugshot, yung nakulong, wala Wala talaga. Ma'am Mitch Pin Vlog, Ma'am Lily, and kay Ma'am Ashley Kitilo po. Wala, mga kababayan. 'Di ba? Kaya, sa totoo lang, i-challenge ko kayo mga DDS. Saan kayo nakakita ng dating nakakulong, tumakbong presidente, nanalo? Tapos yung kaso kriminal. Hindi ko naman masabing si Vladimir Putin. Hindi ko rin masabing si Adolf Hitler. Hindi ko rin masabing, sino ba? Si Magellan, si Isaac Newton, si Albert Einstein, sino ba? Si Charles Darwin. Parang wala. Wala ko na lang. Alam naman si Netanyahu. Alam nga naman si Shinzo Abe. Alam nga naman si Xi Jinping. Si Xi Jinping, ako, mga Communist Party yan. Hindi naman sila kriminal. Wala naman silang record na pagpatay. O di kaya nakulong. Sino? Si Gaddafi? Hindi naman si Gaddafi kriminal. Sundalo yun eh. Maskin sa African country, lahat ng naniwala ako na may yaya na naging presidente at naging prime minister, katulong. Pero wala akong napanood sa kasaysayan, sa mundo, sa politika, sa buong mundo, na merong dating nakakulong na kriminal na may mugshot na death threat o di kaya pagpatay, tumakbong presidente, nanalo, parang walang ganon. Oy, Diyos ko, kung magkataon man na ang maging presidente natin ay dating na nagkaroon ng mugshot or nakasuhan ng criminal case, bobo na talaga yung butante nun. Tanga-tanga. Wala nang dignidad yung ating bansa kung ganon. Paano tayo respetuhin ng ibang bansa kung ganon na ang ating nakaupong presidente ay may kaso, may mugshot? Walang ganon ay. Sana hindi magkataon na magkaroon ng mugshot. Pag nagkaroon ng mugshot, sabi nga ni Yussi Claire, kulang pa yun. Kasi as a trial lawyer, yung ginawa ni Sarah ay dapat talaga. Ito For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition. We had mentioned that it is not si Pablo Escobar, hindi siya president. Hindi siya presidente, si Pablo Escobar. it is not inciting to sedition, no? When these are just mere utterance or speeches, no? When it is not proven that the accused or the defendant incited the people to rise publicly and tumultuously in order to achieve the ends mentioned under the particular article covered, which is Article 139 of the Revised Penal Code. So, ito po yung maring yun po ang pananaw ng ating palas pag-usapan natin ay yung woman of the of the month, of the hour. Lahat na. Lahat na. Si Vice President Sara Duterte po. No? Dahil ginigit po ng kanyang kampo, mga kapatid, na magsasagawa daw nga ng oral arguments kaugnay sa inihaing motion to quash sa kasong grave threats na isinampal laban po sa PISE. Magiging malawak daw kasi po yung epekto ng kasong ito, kaya dapat magkaroon ng oral arguments. So yun yung sinusulong nila. No? Sabi po ng legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim,
kung papayagan daw kasing sabay na ma-impeach at makasuhan si VP Sara ay magiging posible na rin sa hinaharap na mangyari ito sa iba pang impeachable officers tulad po ng Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions, mga opisyal ng Korte Suprema at maging ang Pangulo. Pero parang iba yata ang sa Pangulo. Iba ang rules sa Pangulo. Ano po? At hirit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. So ito, mga kababayan, ito, tinanong ko sa Pilipinas. Sabi ka sa Google, ang sabi ko, sino ang presidente ng Pilipinas na nanalo bilang Pangulo na dating nakakulong? Sabi ng Google, ayan, mga kababayan, wait lang. Wala pang naging Pangulo ng Pilipinas na nakakulong habang tumatakbo at nanalo bilang Pangulo. Gayunpaman, may mga dating Pangulo na nakakulong o naarestuhan ng pagkatapos ng kanilang termino. At mayroon ding dating Pangulo na nanalo sa eleksyon habang nakakulong sa ibang bansa para sa isang local position. Di ba? So, sa kasaysayan ng Pilipinas, 3 Pangulo lang ang may kaso na 2 Pangulo ang nakakulong. Si Digong, si Joseph Estrada, pangatlo si Gloria, kaso naka-house arrest. Hospital arrest. Kita nyo, mga kababayan. Wala pa nga. Sa ibang bansa, oo, meron. Alam ko siguro sa Africa, may ganyan. Pero, sa kasaysayan sa Pilipinas, wala. Diba? Ay, nako. Giahak, mga kababayan. So, alam nyo na. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, kaya nga, diba, yung kampo ni Sara ngayon, nakikiusap na ibasura at ipagpaliban ang arrest warrant. Kasi mga kababayan, wala daw kasi sa batas yan na ang sitting vice president at kasalukuyang isinasalang sa impeachment ay hindi pwedeng ikulong. Yan ang sabi. Pero according naman sa mga nabasa ko, katulad kay Attorney Mel Santamaria, ay pwede naman daw ikulong kahit naka-impeach hearing or may prosesong sinasalang sa impeachment hearing, no? Kasi iba naman yung sa impeachment dalawang kaso kasi, dalawa kasi ang ground sa impeachment, mga kababayan. Dalawa kasi ang ground sa impeachment. Una, mga kababayan, ganito. Sa impeachment kasi, ang unang grounds mo dyan ay matanggal bilang vice president or ma-impeach or ma-convict. Pangalawa, hindi ka na pwedeng tumakbo sa anumang posisyon. So, dalawang klase yan. Ngayon, kung makulong man si Sara, vice president pa rin siya. Pero kung mapatunayan at siya ay ma-convict sa impeachment, hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Dalawang klase kasi. Kaya nga sabi ni Attorney Lorna Capunan, dalawang klase ang impeachment. Dalawa ang grounds dyan. Tatanggalin ka bilang vice president at pangalawa ay yung hindi ka na pwedeng tumakbo kung mapatunayan doon sa impeachment. Diba? Alam naman natin, mga kababayan, minsan din. Kaya nga, sa totoo lang, minsan naguguluhan din ako sa mga abogado. Bakit may mga abogado na kahit alam nila ang kanilang kliyente ay pasok na pasok sa banga, pinipilit pa rin tama? Di ba may mga ganyan? Sorry to say sa mga lawyer, ha? Alam ko naman na trabaho ninyo yan. Alam ko naman na sa mga lawyer na, syempre, di ba, kahit alam mong mali, ay kaya mong gawin, ipanalo kasi bayad ka. Di ba? Yan ang mahirap Yan ang mahirap, mga kababayan. No, may ganyan. Pero hindi ko naman kine-question. Trabaho kasi nila yan. So, intindihin na lang natin. Di ba? Kahit alam mong maling-mali, syempre bayad ka, panindigan mo at gawin mong tama. Di ba? Ganun yon, mga kababayan. Oo. Alam nyo na, mga kababayan. So, yun lang, mga kababayan, ang aking reaksyones na makukulong na kaya si Sara? Ilalabas na kaya ang arrest warrant niya? Nakiusap nga ang kanyang kampo na ipagpaliban daw muna ang arrest o ang pag-aresto at sana ibasura daw ang kaso. Depende na yan sa korte. Yeah? Depende na siguro yan sa korte.
mga kababayan. Kung hindi siya makalusot sa korte, wag ka mugshot siya, makulong siya. Kahit sabihin natin makapiyansa siya, may mugshot pa rin siya. Pangit nun. First time na mangyari sa Pilipinas. Makapiyansa siya, pero nakamugshot siya, tapos tatakbo siyang presidente, tapos halimbawa manalo, first time. Di ba, Sir Jericel Puno, Ma'am Bia Beng? Oo. So, yun lang mga kababayan. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mukhang natataranta na yata si Sara, no? Ipinapabasura na ang kanyang kasong grave threat at ayaw ata ipinagpaliban daw ang pag-aresto. Ayaw yata magka-mugshot. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits po tayo ulit bukas. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat kayo palagi and see you tomorrow. God bless. Thank you. And bye-bye. At take note ha mga kababayan, no? So gusto ko lang pong i-clarify na si Barack Obama at si Pinoy ang magkaklase. Hindi po si Gloria. Si Clinton at si Gloria ang magkaklase. Pero pareho silang sa US. At take note, kahit si Marojas ay sa ibang bansa din siya nag-aral, no, mga kababayan. At naging basketball player din yata si Marojas, no? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi. Si Digong po, mga kababayan, bigyan ko kayo ng trivia. Si Digong po ang kauna-unahang presidente na nakaranas ng Keto 12. Alam ko naman po na ang Keto 12 ay noong nangyari ang Keto 12 noong naging presidente si Pinoy. Pero si Digong, hindi pa naging presidente si Pinoy. Siya po ang kauna-unahang presidente sa Pilipinas na nakaranas ng Keto 12. Bakit? 4 na beses pabalik-balik sa high school. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. And see you tomorrow. God bless.